Ang amoy ng tagumpay ay pamilyar kay Diwalwalhati. Iyon ay ang pinaghalong amoy ng mamahaling tela, ng bagong tahi, at ng matamis na bulaklak mula sa mga bumabati sa kanya. Kaninang umaga lang, nalalanghap niya ang amoy na yon. Ang bulungan ng papuri mula sa mga kritiko, ang ingay ng mga palakpak, ang mahigpit na yakap ng kanyang asawang si Dante, lahat ay bumubuo sa perpektong larawan ng kanyang buhay. "You are a genius, my love, a true genius," bulong ni Dante sa kanya habang nakayakap ito mula sa likuran. Ang mga braso nito'y nakapulupot sa kanyang baywang. Nasa loob sila ng kanilang malawak na walk-in closet, napapaligiran ng mga damit na simbolo ng kanilang estado sa buhay. Ngumiti si Diwa, isinandal ang ulo sa dibdib ng asawa. "Hindi ko ito magagawa kung wala ka, Dante. Ikaw ang lakas ko." Totoo iyon. Sa bawat pagdududa niya sa sarili, si Dante ang kanyang sandigan. Sa bawat pagod niya, ang mga ngiti nito ang kanyang pahinga. 5 taon na silang kasal, at para kay Diwa, si Dante pa rin ang lalaking pinangarap niya. Gwapo, matalino, at higit sa lahat, tapat. "May naiwan akong folder sa kotse. Kukunin ko lang. It's for the new marketing proposal," paalam ni Dante. Isang mabilis na halik ang iniwan nito sa kanyang sentido. Bago lumabas ng silid, naiwan si Diwa na nakangiti. Inayos niya ang ilang mga damit, ang puso'y puno pa rin ng saya mula sa matagumpay na fashion show kagabi. Ngunit may isang dokumento siyang kailangan mula sa folder na yon para sa pulong niya mamayang hapon. "Ako na lang ang kukuha," naisip niya. Ayaw niyang abalahin pa si Dante na kasalukuyang may kausap sa telepono sa ibaba. Dahan-dahan siyang bumaba at lumabas ng kanilang modernong bahay. Ang sikat ng araw ay mainit sa kanyang balat. Pumasok siya sa garahe at binuksan ang pinto ng itim na sedan ni Dante. Ang amoy ng leather at ng pamilyar na panlalaking pabango nito ang sumalubong sa kanya. Nakita niya kaagad ang asul na folder sa passenger seat. Ngunit habang inaabot niya ito, may isa pang bagay na pumukaw sa kanyang pansin. Isang piraso ng tela na nakasiksik sa pagitan ng upuan at ng center console. Napakunot ang kanyang noo. Hinila niya ito. Bumagsak sa kanyang palad ang isang malambot at makinis na bagay. Nanlaki ang kanyang mga mata. Isang scarf. Hindi lang basta isang scarf. Ito ay ang pinakabago niyang disenyo mula sa Likas Diwa Collection. Isang scarf na gawa sa purong sutla na may disenyong hango sa mga dahon ng gabi, kulay esmeralda at ginto. Ito ang isa sa mga signature pieces niya. Alam niyang wala pa nito sa merkado. Ang mga pirasong ito ay eksklusibo pa lamang para sa mga piling kliyente at mga modelo. Bakit ito nandito? Mahinang tanong niya sa sarili. Baka naman regalo ito para sa kanya. Ngunit bakit itinago? Itinaas niya ang panyo. At doon, isang amoy ang biglang kumalat sa hangin. Isang amoy na tila sampal sa kanyang mukha. Hindi ito ang kanyang pabango. Hindi rin ito ang pabango ni Dante. Ito ay isang amoy na hindi pamilyar. Masyadong matamis. May halong anghang na tila kumakapit sa lalamunan. Pabango ng isang babae. Isang pabangong malakas, mapang-akit, at ngayon, para sa kanya. Mapanganib. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang kaninang saya na nararamdaman niya ay unti-unting napalitan ng isang malamig na kaba. Tinitigan niya ang panyo na nasa kanyang kamay, ang sutla na dapat ay simbolo ng kanyang sining. Ngayon, ay tila ebidensya ng isang bagay na hindi niya matukoy. Isinara niya ang pinto ng kotse. Hawak pa rin ang folder sa isang kamay at ang panyo sa kabila. Pumasok siya sa loob ng bahay na parang isang multo, ang isip ay lumilipad. Ang hapunan nila ng gabing iyon ay tahimik. Masyadong tahimik. Sinubukan ni Diwa na maging normal. Nagtanong siya tungkol sa araw ni Dante. Sumagot naman ito gaya ng dati. Ngumingiti. Nagkukwento tungkol sa isang pulong. Pero para kay Diwa, lahat ng iyon ay parang isang palabas na lamang.
Pinagmasdan niya ang mukha ng kanyang asawa. Ang bawat galaw ng labi nito, ang bawat kurba ng ngiti, ang bawat kislap sa mga mata nito. Naghahanap siya. Naghahanap siya ng kahit anong senyales. Isang bahid ng pagkakasala. Isang anino ng kasinungalingan. Pero wala. Wala siyang makita. Ang Dante na kaharap niya ay ang parehong Dante na minahal niya. Ang asawa niyang perpekto. O baka naman, masyado lang itong magaling magtago. Habang tinititigan niya ang singsing sa kanyang daliri, isang alaala ang biglang bumalik sa kanyang isipan. Ang gabi, kung kailan isinuot iyon ni Dante sa kanya, nasa isang dalampasigan sila, sa ilalim ng libu-libong bituin, lumuhod ito sa kanyang harapan. Diwalwalhati, sabi nito, ang mga matay nangingilid sa luha ng kaligayahan. Hindi ko maipapangako sa iyo ang buong mundo, pero maipapangako ko sa iyo ang mundo ko, dahil ikaw ang mundo ko. Hinding-hindi kita sasaktan. Hinding-hindi kita iiwan. Ang sakit. Ang sakit balikan ng pangakong yun ngayon, habang ang amoy ng pabango ng ibang babae ay nakatatak pa rin sa kanyang isipan. Pinilit niyang tapusin ang pagkain. Nagpaalam siyang matutulog na dahil sa pagod. Ngunit ang totoo, hindi siya mapakali. Nang gabing iyon, hinintay niyang makatulog si Dante. Hinintay niyang marinig ang malalim at pantay nitong paghinga. Dahan-dahan siyang bumangon at kinuha ang sutlang panyo mula sa kanyang bag. Sa liwanag ng buwan na tumatagos mula sa bintana, tinitigan niya itong muli. Ang ganda ng disenyo, ang ganda ng pagkakagawa. Isang obra na dapat sana'y nagbibigay sa kanya ng karangalan. Dinala niya itong muli sa kanyang ilong. Hinayaan niyang lasapin ang bawat nota ng nakakalasong halimuyak. At sa pag-amoy niyang yon, isang patak ng luha ang hindi niya napigilang pumatak. Mula sa kanyang mga mata, bumagsak sa telang sutla. Isang tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Isang tanong na naghatid ng takot at pait sa kanyang puso. Sino siya? Ang mga sumunod na araw ay naging isang impyerno para kay Diwa. Isang tahimik na impyerno na siya lang ang nakakaalam. Ang bawat umaga ay nagsisimula sa isang pilit ng ngiti. At ang bawat gabi ay nagtatapos sa mga luhang walang tunog. Ang sutlang panyo ay nakatago sa pinakailalim ng kanyang aparador. Ngunit ang amoy nito ay tila ba nakakapit na sa kanyang balat. Isang palagiang paalala ng kanyang mga pagdududa. Ang pagdududa ay isang lason. Unti-unti nitong kinakain ang kanyang kapayapaan. Sinimulan niyang bantayan ang bawat kilos ni Dante. Napansin niya ang mga bagay na dati hindi niya pinapansin. Ang pag-iwas ng tingin nito kapag tinatanong niya kung saan ito galing. Ang pag-lock ng cellphone nito, isang bagay na hindi naman nito ginagawa dati. At ang mga biglaang pag-alis nito sa gitna ng silid para sagutin ang isang tawag. Meeting lang, love. Importante. Sasabihin nito bago magmamadaling lumabas. At si Diwa, maiiwang nakatayo roon. Ang puso'y pinipiga sa bawat hakbang ni Dante palayo sa kanya. Isang hapon, sa kanyang abalang studio, ang tunog ng makinang panahi at ang malikhaing kaguluhan ay hindi sapat para patahimikin ang bumabagabag sa kanyang isipan. Habang pinagmamasdan niya ang isang sketch, ang kanyang kamay ay nanginginig. Hindi niya kayang mag-focus. Ayos ka lang ba, Diwa? Napalingon siya. Nakatayo sa kanyang harapan si Mahalina Ramos, ang bago niyang modelo. Suot ang isa sa mga disenyo niya. Si Mahalina ay isang hiyas, isang perpektong canvas para sa kanyang mga obra. Matangkad, balingkinitan, na may mukhang tila inukit ng isang anghel. At higit sa lahat, puno ito ng ambisyon. Iyon ang nakita ni Diwa sa kanya. Pasensya na, medyo masama lang ang pakiramdam ko. Pilit ang nangiting sagot ni Diwa. Bagay na bagay sa iyo ang damit na, yan halina. Dinala mo ng may hustisya. Nagningning ang mga mata ng dalaga. Salamat po, Ma'am Diwa. It's an honor
to wear your creation. Pangarap ko po talaga ito. Tinitigan ni Diwa ang maamong mukha ni Mahalina, ang mga matang puno ng paghanga. Paano niya pagdududahan ang isang tulad nito? Isa lang itong batang babae na nagsusumikap abutin ang kanyang mga pangarap. Isang batang babae na siya mismo ang tumutulong na iangat. Sige, magpatuloy ka na. Gusto kong makita ang lakad mo, sabi ni Diwa. Pilit na iwinawaksi ang masasamang isipin. Ngunit ang lason ay nandoon pa rin, gumagapang sa kanyang sistema. Hindi na niya kaya itong sarilinin. Kinailangan niya ng isang kaibigan. Kinailangan niya si Sinag. Nagkita sila sa paborito nilang coffee shop, isang maliit na lugar na malayo sa mata ng publiko. Si Sinag Cruz, isang matapang na abogada, at ang kanyang matalik na kaibigan mula pa noong kolehiyo, ay nakaupo na roon. Seryoso ang mukha habang hinihintay siya. Anong problema? You sounded horrible on the phone. Bungad ni Sinag. Umupo si Diwa at huminga ng malalim bago inilabas mula sa kanyang bag ang isang maliit na plastic pouch. Sa loob nito, naroon ang sutlang panyo. Inilapag niya ito sa mesa. Napakunot ang noo ni Sinag. Isang panyo? Pinapunta mo ako dito para sa isang panyo? Amuyin mo, mahinang utos ni Diwa. Nag-aalangang kinuha ni Sinag ang panyo at dinala yon sa kanyang ilong. 1 segundo. 2. Pagkatapos ay bigla nitong ibinaba. Bahagyang nanlalaki ang mga mata. Wow, that's strong. At siguradong hindi sa'yo to. Masyadong matapang para sa'yo. Tumango si Diwa, ang mga matay nagsisimula ng mamasa. Sa kotse ni Dante ko yan nakita. Katahimikan. Tinitigan siya ni Sinag. Ang kaninang pagbibiro sa mukha nito ay napalitan ng lubos na pag-aalala. Diwa, anong ibig mong sabihin? At doon bumuhos ang lahat. Ikinuwento ni Diwa ang tungkol sa panyo, sa pabango, sa mga lihim na tawag ni Dante, sa pag-iwas nito ng tingin. Bawat salita ay tila isang tinik na binubunot mula sa kanyang dibdib. Nakinig si Sinag ng walang imik. Nang matapos si Diwa, inabot nito ang kanyang kamay at mahigpit na hinawakan. Makinig ka sa akin, seryosong sabi ni Sinag. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Pwedeng may ibang paliwanag yan. Pero, kailangan mong maging maingat. Kailangan mong maging matalino. Huwag mo muna siyang komprontahin hanggat wala kang sapat na ebidensya. Pero paano, Sinag? Paano ko malalaman ang totoo? Magmasid ka lang at alamin natin kung kanino ang numerong yan. Sabi ni Sinag, tinutukoy ang numerong ikinuwento ni Diwa na laging tinatawagan ni Dante. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Dante, ginawa ni Diwa ang isang bagay na hindi niya akalaing magagawa niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang cellphone ni Dante mula sa bedside table. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan niya ito. Salamat sa Diyos. At pareho lang sila ng passcode. Hinanap niya ang call log. At nandoon nga, isang numero na walang pangalan. Tinawagan kaninang 7 p.m. Kahapon, 9 p.m. Nung isang araw, 6:30 p.m. Paulit-ulit, halos araw-araw. Ang puso ni Diwa ay kumakarera. Ang bawat tibok ay tila isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Kinopya niya ang numero sa sarili niyang telepono. Tinitigan niya iyon. Isang hilera ng mga numerong maaaring maging simula ng katapusan ng lahat. Bumalik siya sa kanilang silid. Ibinalik ang cellphone ni Dante at nahiga. Ngunit hindi siya makatulog. Pinikit niya ang kanyang mga mata, ngunit ang nakikita niya lang ay ang numero. Hindi na niya natiis. Bumangon siya, nagtungo sa banyo, at nilak ang pinto. Naupo siya sa sahig. Ang malamig na tiles ay ramdam niya sa kanyang balat. Tinitigan niyang muli ang numero sa kanyang screen. Pindutin mo na. Huwag. Kailangan mong malaman. Matatakot ka lang. Sa huli, nanaig ang pangangailangang malaman ang katotohanan.
Huminga siya ng malalim at nanginginig ang daliri. Pinindot niya ang call button. Isang ring, 2. Ang bawat ring ay tila isang martilyo na pumupukpok sa kanyang sentido. Ayan na. Sasagutin na. Hello? Natigilan si Diwa. Ang boses sa kabilang linya. Pamilyar. Masyadong pamilyar. Isang boses na malambing. Medyo bata. Hello? Dante, is that you? At sa sandaling iyon, ang sahig na kinauupuan ni Diwa ay tila gumuho. Ang boses na yon. Ang boses na puno ng paghanga sa kanya kaninang hapon. Ang boses ng dalagang pangarap ay maging isang sikat na modelo. Ang boses ni Mahalina. Binitawan niya ang telepono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa malamig na tiles ng banyo ay tila isang putok ng baril sa katahimikan ng gabi. Mahalina. Ang pangalan ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan na parang isang sumpa. Mahalina. Ang maamong muka, ang mga matang puno ng paghanga, ang boses na tumawag sa pangalan ng asawa niya na puno ng pananabik. Dante, is that you? Naramdaman ni Diwa ang pag-akyat ng asido mula sa kanyang sikmura. Napatakip siya sa kanyang bibig. Pinipigilan ang anumang tunog na maaaring makagising kay Dante sa kabilang silid. Ang hangin sa banyo ay biglang naging manipis. Hindi sapat para punuin ang kanyang mga baga. Ang buong mundo niya ay gumuho sa loob lamang ng ilang segundo. Hindi niya alam kung gaano siya katagal na nakaupo sa sahig, nakatulala sa kawalan. Ang bawat alaala niya kasama si Mahalina ay bumabalik na parang mga pira-pirasong salamin na sumusugat sa kanya. Ang paggabay niya rito, ang pagtitiwala niya, ang pag-aalaga niya na parang isang nakababatang kapatid. At si Dante, ang kanyang Dante, ang bawat yakap, bawat halik, bawat I love you ay isa na ngayong malaking kasinungalingan. Kinabukasan, kumilos si Diwa na parang isang makina. Naghanda siya ng almusal, ngumiti siya. Hinalikan niya si Dante sa pisngi bago ito umalis papuntang opisina. Ngunit ang kanyang mga mata ay walang buhay. Isa siyang perpektong aktres sa isang dulang hindi niya sinulat. Kinailangan niyang makita. Kinailangan niyang masaksihan ng sarili niyang mga mata. Hindi sapat ang isang boses sa telepono. Dahil sa isang sulok ng kanyang nagdurugong puso, may isang munting tinig na umaasa pa rin. Umaasang nagkakamali lang siya. Nang hapong yon tumawag si Dante. Love, baka gabihin ako ng uwi. May dinner meeting lang kami, kasama ang isang potential investor. Saan? Tanong ni Diwa. Ang boses ay kalmado, sa kabila ng kumukulong dugo sa kanyang mga ugat. Sa may Valerianos lang, sa Makati, sagot ni Dante. Valerianos, isang mamahaling fine dining restaurant, ang lugar kung saan sila nag-celebrate ng kanilang unang wedding anniversary. Isa na namang sampal. Okay, take care. I love you. Sabi ni Diwa bago ibaba ang telepono. Ang tatlong salitang yon ay parang laso na lumabas sa kanyang bibig. Hindi siya nag-aksaya ng panahon. Nag-book siya ng taxi. Habang bumibiyahe, ang bawat pag-usad ng sasakyan ay tila isang paghakbang palapit sa kanyang kamatayan. Ang puso niya ay dumadagundong sa kanyang dibdib, isang halo ng takot at determinasyon. Mula sa di kalayuan, natanaw niya ang kumikinang na pangalan ng restaurant. Dito na lang po, Manong, sabi niya sa driver. Ang boses ay bahagyang nanginginig. Nagbayad siya at bumaba. Nagtago sa anino ng isang malaking puno sa kabilang kalye. At doon, sa ilalim ng mga ilaw ng gabi, nakita niya ang kotse ni Dante na huminto sa tapat ng Valerianos. Bumaba ito. Inayos ang kanyang suit. Mukha itong masaya, relax na relax. At pagkatapos, bumukas ang passenger door. Lumabas si Mahalina. Suot niya ang isang itim na bestida na yakap-yakap ang kanyang perpektong katawan. Ang kanyang buhok ay nakapusod ng elegante. Ang kanyang tawa ay malambing habang may ibinubulong kay Dante. Inakbayan siya ni Dante
at sabay silang pumasok sa loob ng restaurant na parang sila ang pinakabagay na mag-asawa sa buong mundo. Sa sandaling iyon, ang munting tinig ng pag-asa sa puso ni Diwa ay tuluyan ng namatay. Hindi niya alam kung ano ang nag-udyok sa kanya, pero lumakad siya palapit. Hindi para gumawa ng eksena, kundi para masunog ang kanyang sarili sa katotohanan. Tumayo siya sa labas ng malaking bintanang salamin ng restaurant sa isang lugar na hindi siya makikita. At doon, nasaksihan niya ang lahat. Ang pag-aalaga ni Dante kay Mahalina, ang paghila nito ng upuan para sa kanya. Ang paraan ng pagtingin ni Dante dito, isang tingin na dati, ay para lang sa kanya. Puno ng pagsamba, puno ng pagnanasa. Nakita niya silang nagtatawanan. Nakita niya ang paghawak ni Dante sa kamay ni Mahalina sa ibabaw ng mesa. At ang pinakamasakit sa lahat, may kinuha si Dante mula sa bulsa ng kanyang coat. Isang maliit na kahon. Binuksan ito ni Mahalina. Kahit mula sa malayo, kitang-kita ni Diwa ang kislap nito. Isang kwintas na diamante. Ang parehong kwintas na minsan niyang itinuro sa isang jewelry store na sinabi niyang pangarap niyang matanggap balang araw. Isinuot ni Dante ang kwintas sa leeg ni Mahalina. At bilang pasasalamat, inabot ni Mahalina ang mukha nito at hinalikan ito sa labi. Isang halik na matagal, isang halik na puno ng pag-angkin, isang halik na tuluyang dumurog sa kung anumang natitira sa puso ni Diwalwalhati. Tumalikod siya. Hindi na niya kailangan pang makita. Naglakad siya palayo nang walang direksyon. Ang mga tunog ng syudad ay tila nawala. Ang mga ilaw ay naging mga malabong patak ng kulay. Sumakay siya sa kanyang kotse at nagsimulang magmaneho. Walang patutunguhan. Ang radyo ay nagpapatugtog ng isang malungkot na kanta tungkol sa pusong sinugatan. Iniabot niya ang kamay para patayin ito, ngunit hindi niya magawa. Hinayaan niya lang itong tumugtog, hinayaan niyang samahan siya ng musika sa kanyang pagdadalamhati. Ang mga luha ay nagsimulang bumagsak mula sa kanyang mga mata. Unay, patak-patak lang, hanggang sa ito'y naging isang agos na hindi mapigilan. Ang bawat patak ay isang alaala, isang pangakong napako, isang pangarap na winasak. Dinala siya ng kanyang mga gulong sa mga kalyeng dati nilang pinupuntahan ni Dante. Ang park kung saan sila unang nag-date, ang maliit na simbahan kung saan siya nito unang hinalikan. Ang bawat lugar ay isa na ngayong monumento ng kanyang katangahan. Nang sa wakas ay naubos na ang kanyang mga luha, isang kakaibang pakiramdam ang pumalit. Isang nakakapasong lamig, isang katahimikang nakakabingi. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit natabunan na ito ng isang bagong emosyon. Galit. Isang dalisay at nag-aapoy na galit. Umuwi siya sa kanilang bahay. Madilim na. Dahan-dahan niyang pinihit ang seradura. Pumasok siya sa kanilang silid-tulugan. Nakahiga na si Dante, nakatalikod sa kanya at nagkukunwaring tulog. Ang amoy ng pabango ni Mahalina ay bahagyang kumakapit pa rin sa damit nito. Hindi siya nagsalita. Hindi siya umiyak. Dumiretso siya sa kanyang studio, ang kanyang santuaryo, ang lugar kung saan ang kanyang mga pangarap ay nabubuo. Binuksan niya ang ilaw. Sa gitna ng silid, nakatayo ang isang mannequin na suot ang isa sa mga disenyo para sa bago niyang koleksyon. Ang pangalan ng koleksyon, Silakbo. Isang salitang nangangahulugang pagsabog ng matinding damdamin. Gaano kaangkop. Kinuha niya ang kanyang charcoal pencil at isang blankong papel. Tumingin siya sa mga nauna niyang sketch. Magaganda, elegante, ligtas. Pinunit niya ang mga iyon, isa-isa. Umupo siya at nagsimulang gumuhit muli. Ngunit ngayon, ang kanyang mga guhit ay iba na. Mas matapang, mas mapangahas, mas mapanganib. Bawat linya ay may diin, bawat kurba ay may galit. Ang kanyang lapis ay sumasayaw sa papel, inilalabas ang lahat ng sakit at puot na nararamdaman niya.
Isang ideya ang biglang nabuo sa kanyang isipan. Isang ideya na napakadilim, napakatalino, at napakabagsik. Isang ideya na magiging pinakamatinding obra maestra niya. Hindi. Hindi siya iiyak na lang sa isang sulok. Hindi siya magiging biktima sa sarili niyang kwento. Kung gusto nilang sirain ang mundo niya, sisiguraduhin niyang isasama niya sila sa pagbagsak. Matapos ang ilang oras, tumayo siya at humarap sa malaking salamin sa dulo ng kanyang studio. Tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Ang babae sa salamin ay pagod, ang mga mata ay namumugto. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may bagong kislap sa kanyang mga mata. Hindi na ito ang kislap ng pag-ibig. Ito ay ang kislap ng digmaan. Pinunasan niya ang huling bakas ng luha sa kanyang pisngi. Itinaas niya ang kanyang baba at isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gusto mo pala ng palabas, Dante? Bulong niya sa kanyang refleksyon. Ang boses ay matatag at puno ng lason. Bibigyan kita ng isang palabas na hinding-hindi mo malilimutan. Kinabukasan, ang araw ay sumikat na parang walang nangyari. Para sa buong mundo, isa lang itong ordinaryong umaga. Ngunit sa loob ng tahanan ng mga Soliman, isang digmaan ang nagsisimula ng walang ingay. At si Diwalwalhati ang general na nag-aayos ng kanyang mga hukbo sa katahimikan. Ang unang hakbang, isang perpektong almusal. Inihanda niya ang paborito ni Dante, garlic fried rice, crispy tapa at itlog na perpekto ang pagkaluto. Ang amoy ng kapeng barako ay pumuno sa kanilang kusina. Nang bumaba si Dante, bihis na para sa opisina, isang matamis na ngiti ang isinalubong sa kanya ni Diwa. "Good morning, love." Bati niya. Hinalikan ito sa pisngi na parang walang bahid ng pagdududa sa kanyang puso. "Kumain ka na. I made your favorite." Natigilan si Dante sa paraan ng pagbati sa kanya ni Diwa. Tila mas malambing ito kaysa sa mga nakaraang araw. Ang guilt ay bahagyang kumirot sa kanyang dibdib. "Wow! Thank you, love. You didn't have to." "Of course I had to. Masyado ka nang pagod sa trabaho. You deserve to be spoiled." Sagot ni Diwa. Ang boses ay parang pulot-pukyutan. Naupo sila at kumain. Sa bawat subo ni Dante, pinagmamasdan siya ni Diwa. Pinag-aaralan niya ang bawat galaw, ang paraan ng pag-inom nito ng kape, ang pag-iwas ng tingin nito kapag nagtatama ang kanilang mga mata. Sa labas, siya ang mapagmahal na asawa. Ngunit sa loob, isa siyang mangangasong naghihintay sa tamang pagkakataon. "Kumain ka, Dante," sabi niya sa kanyang isipan. "Magsawa ka sa kabaitan ko dahil malapit na itong matapos, Uvi." Dante. Habang nagmamaneho si Dante palayo sa kanilang bahay, hindi niya maiwasang makaramdam ng halo-halong emosyon. Ang kabaitan ni Diwa kaninang umaga ay isang sorpresa. Sa mga nakalipas na linggo, naramdaman niyang tila lumalayo ang loob nito, palaging abala sa trabaho, palaging malalim ang iniisip. Ngunit kanina, bumalik ang Diwa na minahal niya. At iyon ang lalong nagpabigat sa kanyang konsensya. Pero sa sandaling pumasok sa isip niya si Mahalina, ang bigat ay napapalitan ng isang kakaibang kilig. Isang excitement na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nagkita sila sa isang coffee shop malapit sa opisina ni Mahalina. Agad na sumilay ang nangiti sa mga labi nito nang makita siya. "Dante, I missed you," sabi nito. Yumakap sa kanya ng mahigpit. Ang pabango nito, ang pamilyar na matamis at mapang-akit na amoy, ay kumapit sa kanyang damit at sa isang iglap, nawala ang lahat ng bakas ni Diwa sa kanyang isipan. "How was your meeting last night?" tanong niya. "It was okay, pero mas okay sana kung ikaw ang kasama ko." Sagot nito, ang mga daliri ay naglalaro sa kanyang braso. "Alam mo, minsan naiisip ko, si Ma'am Diwa, ang swerte-swerte niya sa'yo. You handle everything for her. The business, the finances, habang siya.
Nag-i-enjoy lang sa pagiging artist niya. May kirot na naramdaman si Dante sa sinabi nito. Totoo. Palagi siyang nasa likod ng entablado, ang taong tinitiyak na ang lahat ay umaandar ng maayos habang si Diwa ang tumatanggap ng lahat ng papuri. She's a genius, Halina. She deserves the spotlight, sabi niya. Ngunit kahit siya ay hindi kumbinsido sa sariling mga salita. Ngumiti si Mahalina, isang ngangiting tila nakakabasa ng kanyang kaluluwa. Of course she is. Pero ang isang henyo, minsan nakakalimutan niya ang mga taong nag-aalaga sa kanya. Hindi kanya naiintindihan. Tulad ng pagkakaintindi ko sa'yo. Ang mga salitang iyon. Iyon ang laging sinasabi ni Mahalina. At sa bawat pagbigkas nito, lalo siyang naniniwala. Si Diwa ay nasa sarili nitong mundo ng sining at tagumpay. Si Mahalina lang ang nakakakita sa kanya. Kay Dante, ang lalaki, hindi ang asawa ng isang sikat na designer. Hayaan mo na yon, sabi niya. Anong gusto mong gawin mamaya? Ang isip niya ay tuluyan nang lumipad palayo sa asawang naghanda ng almusal para sa kanya kanina. POV, Diwa hating gabi. Tahimik ang buong kabahayan. Si Dante ay mahimbing nang natutulog sa kanilang silid. Pagod daw mula sa isang mahabang araw. Ito na ang pagkakataon ni Diwa. Dahan-dahan siyang pumasok sa home office ni Dante. Ang puso niya ay kumakabog ng malakas sa kanyang dibdib. Umupo siya sa harap ng mamahaling laptop nito. Ang kailangan niya lang ay ilang minuto. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na USB flash drive. Regalo ito mula kay Sinag na may kaibigang isang IT expert, isang simpleng software na magre-record ng bawat keystroke at magpapadala ng kopya ng bawat dokumento at email sa isang secure na server. Isinaksak niya ang USB, nanginginig ang kanyang mga kamay habang nag-i-install ang programa. Ang bawat segundo ay parang isang oras. Tumatakbo ang installation bar sa screen. 50%. 70. Tumingin siya sa pinto. Pinakikiramdaman kung may paparating. Bilisan mo. Bilisan mo. Installation complete. Mabilis niyang tinanggal ang USB. Itinago ito. At tinanggal ang lahat ng bakas ng kanyang ginawa. Pinatay niya ang laptop at dahan-dahang bumalik sa kanilang silid. Nahiga siya sa tabi ni Dante na hindi man lang gumalaw. Tinitigan niya ang likod nito, ang likod ng lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buong buhay. Wala siyang naramdamang kahit anong pagsisisi. POV Dante. Pag-uwi ni Dante ng gabing iyon, naabutan niya si Diwa sa studio nito. Napapaligiran ito ng mga tela at sketch. Ang buhok ay magulo. Ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa determinasyon. Gumuguhit ito para sa Silakbo Collection. Isang pamilyar na kirot ng konsensya ang muling bumalik. Nakikita niya kung gaano kapursigido ang kanyang asawa. Ang bawat piraso ng tagumpay nito ay pinaghirapan nito at siya, tinatraidor niya ito. Love, hindi ka pa ba matutulog? Tanong niya mula sa may pintuan. Napatingala si Diwa. At isang nangiti ang sumilay sa pagod nitong mukha. Malapit na. Inspiration suddenly struck. Lumapit siya at tiningnan ang mga guhit nito. Ang mga disenyo ay matapang, kakaiba sa mga dati nitong gawa. May isang klase ng bagsik at drama sa bawat linya. These are powerful, sabi niya. Hindi maitago ang paghanga. It's for Silakbo. Sagot nito. It's all about passion, explosive emotions. Tumingin ito sa kanya at sa isang saglit pakiramdam ni Dante ay nakikita nito ang lahat ng kanyang mga kasalanan. Ngunit mabilis ding nawala iyon at napalitan ng pamilyar na pagmamahal sa mga mata nito. O baka yun lang ang gusto niyang makita. Matulog ka na, Dante. Alam kong pagod ka, sabi nito. Habang paakyat siya sa kanilang silid, binabagabag siya ng kanyang mga iniisip. Isa kang gago, Dante. Ngunit agad na pumasok ang boses ni Mahalina sa kanyang isipan. Hindi kanya naiintindihan. Pinikit niya ang kanyang mga mata. Kinumbinsin niya ang sarili.
karapatan din niyang maging masaya. Si Diwa, mayroon na siyang sariling mundo. Panahon na para bumuo rin siya ng para sa kanya. POV, Diwa. 2:00 ng madaling araw, gising pa rin si Diwa. Matapos niyang matiyak na tulog na si Dante, bumalik siya sa kanyang studio. Binuksan niya ang kanyang laptop, hindi para mag-drawing, kundi para maghintay. At hindi naman nagtagal. Isang notification ang lumitaw sa kanyang screen. New file uploaded to secure server. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Dahan-dahan niyang ginalaw ang cursor at binuksan ang file. Inaasahan niyang isang email ito para kay Mahalina o kaya ay mga larawan. Ngunit hindi. Ang bumungad sa kanya ay hindi isang love letter. Hindi ito isang matamis na mensahe. Ito ay isang bank statement, isang transaction confirmation. Tinitigan niya ang mga detalye, isang malaking halaga, isang halagang halos katumbas ng kalahati ng kanilang capital para sa Silakbo Collection, ay inilipat mula sa account ng Likas Diwa Creations papunta sa isang personal na account. Nanginginig niyang tiningnan ang pangalan ng account holder. Hindi ito Dante Soliman, isang pangalan na hindi niya kilala. Ngunit ang mas ikinagimbal niya ay ang nakasulat sa notes section ng transaction. Initial investment for MR Fashion, MR Mahalina Ramos. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Diwa ang lahat. Hindi lang ito pagnanasa. Hindi lang ito simpleng pagtataksil. Ito ay pagnanakaw. Ito ay isang sabwatan. Isinara niya ang laptop. Ang kaninang pekeng ng ngiti ay tuluyan ng naglaho at ang pumalit dito ay isang maskara ng purong yelo. Ang laro ay nagbago. Hindi na ito tungkol sa isang pusong sinugatan. Tungkol na ito sa isang imperyong ipinaglalaban. Ang pagtataksil ay parang isang punong lason. Ang nalaman ni Diwa sa ngayon ay ang mga sanga pa lamang, ang mga halik, ang mga kasinungalingan. Ngunit ang bank statement na nasa harap niya ngayon ang nagpakita sa kanya ng ugat. Isang ugat na malalim, nakabaon sa mismong pundasyon ng lahat ng kanyang pinaghirapan. Hindi na ito tungkol sa isang halik. Ito ay higit pa roon. Kinabukasan, ang una niyang tinawagan ay si Sinag. Nagkita sila sa isang maliit at halos walang taong kapihan sa isang sulok ng Quezon City. Isang lugar na malabong may makakilala sa kanila. Ito ba yon? Tanong ni Sinag. Ang kanyang boses ay seryoso habang nakatingin sa laptop ni Diwa. Ang screen ay nagpapakita ng kopya ng bank transaction. Bilang isang abogada, ang mukha ni Sinag ay naging isang blangkong pader. Ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aalab sa galit para sa kaibigan. Isang malaking halaga, Sinag. At hindi lang iyan. I checked the logs. May 2 pang mas maliliit na transactions sa mga nakaraang buwan. Papunta lahat sa iisang account. Paliwanag ni Diwa. Ang boses niya ay walang emosyon. Isang nakakakilabot na kalma ang pumalit sa kanyang pagdadalamhati. MR Fashion. Basa ni Sinag sa notes section. Mahalina Ramos. Ang kapal ng mukha. Hindi lang pala ahas. Magnanakaw pa. Hinawakan ni Diwa ang kanyang tasa ng kape. Ang init nito ay hindi sapat para alisin ang lamig na gumagapang sa kanyang mga buto. Hindi ko maintindihan, Sinag. Bakit? Pera lang ba ang habol niya? At si Dante, bakit siya pumayag sa ganito? Bakit niya wawasakin ang sarili naming kumpanya? Sumandal si Sinag sa kanyang upuan. Sa mga kasong hinahawakan ko, Diwa, ang sagot ay laging mas komplikado kaysa sa pera. Minsan, ito ay tungkol sa kapangyarihan o kaya naman sa ego. Biglang may naalala si Diwa. Isang gabi, mga 1 taon na ang nakalipas, pagkatapos ng isang matagumpay na product launch. Lasing si Dante. Nakaupo sila sa kanilang beranda, nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Minsan, pakiramdam ko anino mo lang ako, Diwa. Biglang sabi nito, ang boses ay may halong pait. Lahat sila. Wow, ang galing ni Diwa Luwalhati, ang henyo ng Likas Diwa.
Pero walang nakakakita sa akin. Walang nakakaalam na ako ang nasa likod ng mga numero. Ako ang nakikipag-away sa mga supplier. Ako ang tinitiyak na hindi babagsak ang imperyong itinayo mo. Noong gabing iyon, niyakap niya ito. Sinabi niyang hindi iyon totoo, na silang dalawa ang bumuo ng lahat. Ngunit ngayon, habang inaalala niya ang mga salitang iyon, naintindihan niya, hindi sapat ang kanyang mga sinabi. Ang sugat sa ego ni Dante ay mas malalim kaysa sa kanyang inakala. Isang sugat na nakahanap ng lunas sa paghanga at pag-udyok ng isang tulad ni Mahalina. He felt small, bulong ni Diwa kay Sinag, at ibinigay ni Mahalina ang isang bagay na hindi ko naibigay, ang pakiramdam na siya ang bida. At ginamit ng babaeng yon ang kahinaan niya para manipulahin siya. Dugtong ni Sinag, ang mga matay kumikislap sa galit. Diwa, kailangan nating kumilos. Ang unang hakbang ay kausapin ang accountant ninyo. Kailangan nating malaman kung gaano kalalim ang butas. Hapon na nang bumalik si Diwa sa gusali ng likas Diwa. Ang bawat sulok ng lugar na ito ay puno ng kanyang dugo't pawis. Ngayon, para itong isang crime scene, dumiretso siya sa maliit na opisina ni Mr. Velasco, ang kanilang matagal ng accountant. Si Mr. Velasco ay isang lalaking nasa edad 50, palaging kinakabahan at may makapal na salamin. Nang makita niya si Diwa sa pintuan, agad itong namutla. "Ma'am Diwa, ano po ang maipaglilingkod ko sa inyo?" Isinara ni Diwa ang pinto. Hindi siya umupo. Tumayo lang siya sa harap ng mesa nito, inilabas ang kanyang telepono at ipinakita ang kopya ng bank transaction. "Mr. Velasco, I have one question for you at gusto ko ng tapat na sagot," sabi ni Diwa. Ang boses ay malamig at matalas na parang yelo. "Ang pirma ba sa authorization form para sa transfer na ito ay galing sa akin?" Tiningnan ni Mr. Velasco ang screen. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig. Pawis ay namuo sa kanyang noo. Hindi siya makatingin ng diretso kay Diwa. "Ma'am, kasi po, si Sir Dante po ang nag-utos. Alam ko kung sino ang nag-utos," putol ni Diwa. "Ang tanong ko, pineke niyo ba ang pirma ko? O meron kayong form na may pekeng pirma ko?" Ang katahimikan sa loob ng opisina ay nakakabingi. Sa huli, yumuko si Mr. Velasco. Ang balikat ay tuluyang bumagsak sa pagkatalo. Binuksan niya ang isang drawer sa ilalim ng kanyang mesa at inilabas ang isang folder. Nanginginig niyang iniabot iyon kay Diwa. Sa loob, naroon ang lahat. Ang mga withdrawal slip, ang mga transfer form, lahat ay may pirma niya. Isang napakagaling na pekeng pirma. "Patawad po, Ma'am Diwa." Umiiyak na sabi ng accountant. "Pinilit lang po ako ni Sir Dante. Sabi niya, para daw ito sa isang expansion. Sabi niya, alam niyo daw po ito, na sorpresa daw po para sa inyo." Hindi na pinakinggan ni Diwa ang mga susunod pang sinabi nito. Kinuha niya ang folder, tinitigan ng accountant ng may pagkasuklam at awa at tumalikod. Gabi. Ang studio ni Diwa ay naging isang war room. Kasama niya si Sinag. Nakakalat sa malaking mesa ang mga dokumento mula kay Mr. Velasco habang si Sinag ay abala sa kanyang laptop. "Okay, nahanap ko na," biglang sabi ni Sinag. "MR Fashion. It's a newly registered sole proprietorship. Nakapangalan as expected kay Mahalina Ramos." "Isang shell company," sabi ni Diwa. Tinitingnan ang mga numero sa harap niya. Ang ninakaw sa kanila ay sapat na para magsimula ng isang maliit na clothing line. Iyon pala ang plano. Ang sirain ng likas Diwa mula sa loob, habang itinatayo ang sarili nilang imperyo gamit ang pera mismo ni Diwa. "Ang tuso niya," sabi ni Sinag habang patuloy na nagtatype. "Pero lahat ng tusong tao may iniiwang bakas. Titingnan ko lang ang background ng Mahalina na to. Social media, public records, anything." Nagpatuloy sila sa pagtatrabaho sa katahimikan.
Ang maririnig lang ay ang tunog ng mga keyboard at ang paglipat ng mga pahina ng papel. Si Diwa ay abala sa pagtutuos ng pinsala sa kanyang kumpanya habang si Sinag ay naghuhukay ng malalim sa digital na buhay ni Mahalina. Teka, napatingin si Diwa kay Sinag. Nakakunot ang noo nito, nakatitig sa screen. Ano yan? Tanong ni Diwa. I found an old social media profile, hindi na active, pero maraming lumang litrato. Sabi ni Sinag, in-zoom in ang isang particular na larawan. Teka, pamilyar tong kasama niya. Lumapit si Diwa sa likod ni Sinag at tumingin sa screen. Ang larawan ay kuha maraming taon na ang nakalipas. Si Mahalina ay mas bata pa, nakangiti sa kamera. Sa tabi niya, nakaakbay, ay isa pang babae. Isang babaeng pamilyar kay Diwa. Ang buhok, ang ngiti, ang hugis ng mukha. Biglang nanlamig ang buong katawan ni Diwa. Ang kanyang paghinga ay tila tumigil. Ang babae sa larawan. Ang babaeng kasama ni Mahalina. Alia. Bulong niya, ang pangalan ay parang lason sa kanyang dila. Alia Reyes, ang kanyang karibal. Ang babaeng tinalo niya sa finals ng isang malaking design competition, 8 taon na ang nakalipas. Ang kompetisyon na nagpasimula ng kanyang karera at ayon sa mga balita, ang tumapos sa karera ni Alia. Tumingin si Sinag sa kanya. Ang muka ay puno ng pagtataka. Sino si Alia Reyes? Ngunit si Diwa ay nakatitig pa rin sa screen. Ang kanyang isipan ay naglalakbay pabalik sa nakaraan. Pinagdudugtong-dugtong ang mga piraso ng isang palaisipang hindi niya alam na mayroon pala. Ang tingin ng pagkasuklam sa mga mata ni Alia noong gabing iyon, ang biglaang paglitaw ni Mahalina sa kanyang buhay. Ang lahat. Sa sandaling iyon, isang mas malaki at mas nakakakilabot na katotohanan ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Ito ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay hindi lang tungkol sa ego ni Dante. Ito ay tungkol sa paghihiganti. Alia Reyes. Ang pangalan ay lumabas sa bibig ni Diwa na parang isang multo mula sa nakaraan. Tinitigan niya ang lumang litrato sa screen, ang nakangiting mukha ni Alia sa tabi ng isang mas batang Mahalina. Ang lahat ng ingay sa kanyang paligid ay naglaho. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Sino siya, Diwa? Bakit ganyan ang reaksyon mo? Tanong ni Sinag. Ang boses nito ay nagbalik sa kanya sa kasalukuyan. Huminga ng malalim si Diwa. Pilit na pinapakalma ang sarili. Siya ang pinakamahigpit kong katunggali noong nagsisimula pa lang ako. Naglaban kami sa finals ng Young Designers Guild Competition. Iyon ang nagbigay sa akin ng break sa industriya. Sumandal si Diwa sa mesa. Ang mga alaala ay bumubuhos pabalik na parang isang rumaragasang ilog. Naalala niya ang tensyon sa backstage, ang kislap ng mga kamera, ang pressure. Siya at si Alia, ang dalawang natitirang finalista. Ang mga disenyo ni Alia ay teknikal na perpekto, ngunit malamig at walang kaluluwa. Ang mga gawa naman ni Diwa ay puno ng puso. Hango sa kalikasan at kultura ng Pilipinas. Nanalo si Diwa. Naalala niya ang sandaling tinawag ang kanyang pangalan, ang ligaya, ang mga luha ng tagumpay, at naalala niya ang paglingon niya kay Alia. Nakatayo ito sa isang sulok, hindi pumapalakpak. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanya, hindi dahil sa paghanga, kundi dahil sa isang uri ng puot na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng gabing iyon, nabalitaan niyang unti-unting naglaho si Alia sa fashion scene. May mga nagsabing sumuko na ito. May mga nagsabing na-depress ito. Para kay Diwa noon, iyon ay isang malungkot na kwento ng isang karibal na hindi matanggap ang pagkatalo. Hindi niya alam na ang kwentong iyon ay may karugtong pa pala. Anong koneksyon nila? Magkaibigan lang? Tanong ni Sinag, pilit na binubuo ang puzzle. Hindi ko alam, sagot ni Diwa.
pero ang pakiramdam ko, mas malalim pa rito. Agad na kumilos si Sinag. Ang kanyang mga daliri ay muling sumayaw sa keyboard. Ang kanyang mukha ay seryoso na parang isang general na nagpaplano ng susunod na atake. Nagbukas siya ng iba't ibang bintana na sa browser, naghahanap ng mga public records, birth certificates, anumang maaaring magdugtong sa dalawa. Okay. Alia Reyes, iisang magulang, walang kapatid sa record, sabi ni Sinag, bahagyang dismayado. Mahalina Ramos, may ina, ngunit father unknown sa birth certificate niya. Teka, huminto si Sinag. May nakita siyang isang lumang article online, isang maliit na feature tungkol sa pamilya ni Alia Reyes noong kasagsagan ng kanyang kasikatan. Binasa niya ito ng malakas. Ang ama ni Alia, si Mr. Gregorio Reyes, ay isang kilalang negosyante. Nagkaroon ng kontrobersya dahil sa pagkakaroon ng anak sa labas. Ang ina ng bata ay isang dating katulong ng pamilya, si Elena Ramos. Katahimikan. Itinaas ni Sinag ang kanyang tingin mula sa laptop at tumitig kay Diwa. Pareho nilang naintindihan. Elena Ramos, Mahalina Ramos, magkapatid sila. Bulong ni Diwa, ang boses ay puno ng pangingilabot. Magkapatid sila sa ama. Ang katotohanan ay sumampal sa kanya ng mas malakas pa kaysa sa panloloko ni Dante. Lahat ng ito, ang paglapit ni Mahalina, ang pag-akit nito kay Dante, ang pagsira nito sa kanyang kumpanya. Hindi ito nagkataon lang. Ito ay isang plano, isang masalimuot at malupit na plano ng paghihiganti. Si Mahalina ay hindi lang isang kerida. Isa siyang sundalo at ang digmaang ito ay hindi nagsimula sa isang sutlang panyo. Nagsimula ito 8 taon na ang nakalipas sa isang entablado kung saan ang tagumpay niya ay naging simula ng pagbagsak ng kapatid nito. My God, Diwa, sabi ni Sinag, napasandal sa upuan, tila naubusan ng hangin. This is insane. Planado ang lahat. Tumayo si Diwa at naglakad papunta sa bintana. Tinitingnan ang madilim na syudad sa labas. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Ang bawat papuri ni Mahalina ay isang insulto. Ang bawat paghanga nito ay isang panunuya. Ang bawat ngiti nito ay isang maskara na nagtatago sa isang malalim na galit. Ginamit niya ang pinakamalaking kahinaan niya, ang pagmamahal at pagtitiwala niya kay Dante. At ginamit niya ang pinakamalaking kahinaan ni Dante, ang ego nito. Isang perpektong bagyo, isang perpektong krimen. Kaya pala, sabi ni Diwa, ang boses ay kalmado na. Kaya pala ganoon na lang ang determinasyon niya. Hindi ito tungkol sa pera o kasikatan. Ito ay para sa kapatid niya. Sa isang iglap, ang tingin niya kay Mahalina ay nagbago. Hindi na ito isang simpleng kontrabida. Isa itong kalaban na may malalim na motibo, isang taong handang gawin ang lahat para sa pinaniniwalaan niyang hustisya. At iyon ang nagawa sa kanyang mas mapanganib. Ngunit ang pagkaunawang iyon ay hindi nagdulot ng takot kay Diwa. Sa halip, nagdulot ito ng isang kakaibang kaliwanagan. Ngayon, alam na niya kung sino ang tunay niyang kalaban. Ang laban ay hindi lang sa pagitan niya at ng kanyang asawa. Ang laban ay sa pagitan niya at ng multo ng nakaraan. Humarap siya kay Sinag at sa unang pagkakataon, mula nang magsimula ang lahat ng ito, isang tunay na determinadong nangiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang mga bakas ng sakit at pagkalito ay napalitan ng isang matalas at matatag na tingin. Kung ganoon, sabi ni Diwa, oras na para ipakita ko sa kanila kung paano lumaban ang isang henyo. Biglang nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng mesa. Kinuha niya ito. Isang text message mula kay Mahalina. Hi Ma'am Diwa, pwede po ba akong dumaan sa studio bukas para isukat ang vedette gown para sa silakbo? I'm so excited. It's the highlight of the show, di ba? Tinitigan ni Diwa ang mensahe.
ang pagiging inosente, ang pagkukunwari. Dati, ang mga salitang yon ay magdudulot sa kanya ng sakit. Ngayon, nagdudulot na lang ito ng panggatong sa apoy na nag-aalab sa loob niya. Kinuyom niya ang kanyang kamao. Hindi siya nag-reply. Sa halip tiningnan niya ang mga disenyo ng silakbo na nakakalat sa mesa. Ang palabas na ito ang magiging entablado. Hindi lang para sa kanyang mga disenyo, kundi para sa kanyang paghihiganti. Tumingin siya kay Sinag. Bukas, kapag dumating siya, itutuloy natin ang palabas. Anong palabas? Naguguluhang tanong ni Sinag. Ang palabas kung saan ako ang mabait at walang alam na si Diwalwalhati. Sagot niya, isang malamig na kislap ang gumuhit sa kanyang mga mata. Game on! Ang studio ay puno ng isang pekeng katahimikan. Si Mahalina ay dumating sa eksaktong oras. Ang kanyang mukha ay isang perpektong larawan ng profesionalismo at kasabikan. Ngumiti siya nang makita si Diwa, isang ngiting kasing ganda ng isang bulaklak na tumutubo sa ibabaw ng lason. Ma'am Diwa, I'm so ready. Sabi niya, ang boses ay puno ng enerhiya. Mabuti naman, Halina. Dahil ang damit na ito ay hinihintay ka. Sagot ni Diwa, ang sarili niyang ngiti ay maingat na inilapat na parang isang mamahaling makeup. Inalalayan niya si Mahalina papunta sa fitting room kung saan nakasabit ang bidet gown. Ito ang pinakatampok na disenyo sa buong koleksyon ng silakbo. Gawa ito sa pinong tela na kulay dugo na may mga bordang itim na perlas na tila mga patak ng luha sa dilim. Ito ay isang damit na sumisigaw ng drama, pagnanasa at panganib. Habang tinutulungan ng mga katulong si Mahalina na isuot ang gown, tumayo si Diwa sa isang tabi. Ang mga braso ay nakahalukip-kip. Tinitingnan niya hindi ang damit, kundi ang refleksyon ni Mahalina sa salamin. Bagay na bagay, sabi ni Diwa nang lumabas si Mahalina. At totoo iyon. Ang damit ay tila isinilang para sa katawan nito. This was made just for you. Tumingin si Mahalina sa kanya sa pamamagitan ng salamin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Sa isang iglap, nawala ang mga ngiti. Sa isang iglap, ang studio ay naging isang battlefield. Isang digmaang walang salita. Tanging mga titig lang ang sandata. Si Diwa ay ang reyna na kalmadong nakaupo sa kanyang trono. Si Mahalina ay ang mga agaw na sinusubukang basahin ang susunod na galaw ng kalaban. Alam mo na ba? Tila tanong ng mga mata ni Mahalina. Alam ko ang lahat, sagot ng mga mata ni Diwa. Ngunit kasing bilis ng paglitaw nito, ang tensyon ay nawala. Ngumiti muli si Mahalina, isang matamis na ngangiti. Salamat po, Ma'am Diwa. Gagawin ko po ang lahat para mabigyan ito ng hustisya sa runway. POV, Mahalina. May mali. Iyon ang paulit-ulit na sinasabi ng isipan ni Mahalina habang pinagmamasdan niya ang sarili sa salamin. Ang Diwa na kaharap niya ngayon ay iba. Sa mga nakaraang linggo, inaasahan niyang makikita ang mga senyales ng pagkasira. Isang asawang nagseselos at nagdududa. Inaasahan niyang makikita ang stress sa mukha nito, ang pagkataranta, ang pagiging emosyonal. Ngunit wala. Ang Diwa sa harap niya ay kalmado, masyadong kalmado. Ang mga mata nito ay matalas. Ang mga ngiti nito ay kontrolado. Para itong isang lawa na tahimik sa ibabaw, ngunit alam niyang may halimaw na nag-aabang sa ilalim. Ang katahimikang ito ay mas nakakabahala kaysa sa isang malakas na sigaw. Ibig sabihin ba nito ay wala pa rin siyang alam? O mas malala pa, alam na niya ang lahat at nagpaplano ng sarili niyang laro? Hindi. Hindi siya pwedeng magpadala sa kaba. Kailangan niyang manatili sa plano. Kailangan niyang sirain ang kumpiyansa ni Diwa. Kailangan niyang ipakita sa lahat na si Diwalwalhati ay nawawala na sa sarili. Pagkatapos ng fitting, habang naglalakad siya pabalik sa dressing room, sinadya niyang dumaan sa isang rack kung saan nakasabit ang isa pang importanteng disenyo,
Isang puting gown na gawa sa pinya fabric. May hawak siyang isang tasa ng mainit na kape. Ay! Sigaw niya. At sa isang aksidenteng galaw, natabig niya ang tasa. Ang maitim na likido ay tumapon, gumuhit ng isang pangit na mantsa sa immaculate na puting tela. Agad na nagkagulo ang mga staff. Nako, pasensya na po. Ang tanga-tanga ko, sabi ni Mahalina. Ang boses ay nasa bingit ng pag-iyak. Tumingin siya kay Diwa. Ang mga mata ay puno ng pekeng pagsisisi. Ma'am Diwa, sorry po. Hindi ko po sinasadya. Inaasahan niyang sisigawan siya ni Diwa. Inaasahan niyang magwawala ito. Iyon ang magpapatunay na tama siya na si Diwa ay nasisira na. Ngunit muli, nagkamali siya. POV, Diwa. Nakita ni Diwa ang lahat. Ang pagkilos ni Mahalina ay mabagal at kalkulado. Para sa isang tunay na aksidente, nakita niya ang panandaliang kislap ng tagumpay sa mga mata nito bago ito nagsimulang umiyak. Lumapit si Diwa sa nasirang damit. Hindi man lang tinitingnan si Mahalina. Okay lang yan. Aksidente ang lahat, sabi niya sa kanyang mga staff. Ang boses ay mahinahon. Kumuha kayo ng stain remover at dalhin ito sa ating restoration expert. Kung hindi makuha, gagawa tayo ng bago. May oras pa. Pagkatapos ay lumingon siya kay Mahalina na nakatayo pa rin doon na parang isang nagkasalang anghel. Isang ngingiti ang ibinigay niya rito. Isang ngangiting hindi umabot sa kanyang mga mata. It's all right, Halina. It's just a dress. Ang importante, hindi ka napaso. Sabi niya. Ang reaksyong yon ang tuluyang nagpakaba kay Mahalina. Ang kalmadong pagtanggap ni Diwa ay mas masakit pa kaysa sa isang galit na sigaw. Tinalo ni Diwa ang eksena nito sa pamamagitan ng hindi pag-arte. Habang nagkakagulo ang lahat sa paglilinis, tahimik na lumakad si Diwa papunta sa kanyang opisina sa likod. Umupo siya sa harap ng kanyang computer. Sa ilang click lang, binuksan niya ang live feed mula sa mga security camera ng studio. Ni-rewind niya ang footage. At doon, sa malinaw na high definition, nakita niya ang lahat. Ang sinadyang paglapit ni Mahalina sa rack. Ang kalkuladong paggalaw ng kamay nito. Walang duda. Ito ay sabotahe. Isinave niya ang kopya ng video file sa isang secure na folder sa kanyang computer. Isa na namang ebidensya. Isa na namang bala para sa kanyang armas. POV, Mahalina. Nasa loob ng kanyang kotse si Mahalina, pauwi na. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa manibela. Ang plano niya kanina ay pumalpak. Imbes na masira si Diwa, siya ang nakaramdam ng pagkatalo. Kailangan na niyang bilisan ang mga galaw. Hindi na siya pwedeng maghintay. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Dante. Sa pangatlong ring, sumagot ito. Hello, Halina? Ayos ka lang? Nasa meeting ako. Bulong nito. Agad na pinalitan ni Mahalina ang kanyang boses. Ginawa itong mahina at nanginginig. Di Dante. Sorry sa abala. Pero kailangan ko lang ng kausap. Nagsimula siyang humikbi. Teka, anong nangyari? Bakit ka umiiyak? Nag-aalalang tanong ni Dante sa kabilang linya. Si Ma'am Diwa, kanina, natapunan ko ng kape yung isang damit. Aksidente lang talaga, Dante, maniwala ka. Umiiyak niyang sabi. Pero yung tingin niya sa akin, parang sinasabi niyang sinadya ko. Buong araw, ang lamig ng pakikitungo niya sa akin. Pakiramdam ko, galit siya sa akin. Pakiramdam ko, nagseselos siya. Ano? Nagseselos? Hindi ko alam. Patuloy ni Mahalina sa kanyang pag-arte. Siguro dahil sa atin. Siguro may nararamdaman na siya. Dante, natatakot ako. Baka kung anong gawin niya sa akin, ang sama ng tingin niya. Para niya akong binabantaan. Narinig niya ang pagbuntong hininga ni Dante. Huwag kang mag-alala. Kakausapin ko siya. This has to stop. Hindi pwedeng ganyan. Salamat, Dante, sabi ni Mahalina. Pinupunasan ang mga pekeng luha.
Ikaw lang talaga ang nakakaintindi sa'kin. Pagkababa ng telepono, isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Kung hindi niya kayang sirain si Diwa sa studio, gagamitin niya ang pinakamalakas niyang sandata para sirain ito sa sarili nitong tahanan. POV, Diwa. Pag-uwi ni Diwa ng gabing iyon, naramdaman niya agad ang bigat sa atmosfera. Naabutan niya si Dante na naglalakad-lakad sa sala. Ang mukha ay gusot. Hindi ito ang asawa niyang guilty. Ito ay ang asawa niyang galit. "We need to talk," sabi nito. Ang boses ay matigas. Umupo si Diwa sa sofa, kalmadong inilapag ang kanyang bag. "About what?" "About Mahalina," diretsong sabi ni Dante. "Tumawag siya sa akin kanina. Umiiyak." "Anong ginawa mo sa kanya, Diwa?" Tinitigan ni Diwa ang kanyang asawa. Ang lalaking nangako na poprotektahan siya. Ngayon ay nakatayo sa kanyang harapan. Inaakusahan siya para sa ibang babae. Ang sakit ay tila isang kutsilyong muling ibinaon sa kanyang dibdib. Ngunit hindi niya ipinakita iyon. "Anong ibig mong sabihin?" "Huwag ka nang magmaang-maangan." Tumaas ang boses ni Dante. Sabi niya, sinisindak mo siya, na pinagbibintangan mo siya, dahil lang sa natapong kape. "Diwa, anong nangyayari sa'yo? Dati hindi ka naman ganyan." Tumayo si Diwa, ang katahimikan niya ay tila mas nakakabingi kaysa sa sigaw ni Dante. "So you believe her?" Sabi niya. Hindi isang tanong, kundi isang statement. "Oo, dahil nakikita ko kung paano ka nagbago." Sigaw ni Dante, ang muka ay namumula na sa galit. "You're becoming paranoid. Hindi mo matanggap na may isang batang modelo na sumisikat, kaya ginagawa mo to. Emdang mat kimswakroy Diwa, emdang genti ivimuktay ng tre." Ang mga salita ay tumama kay Diwa na parang mga bato. Genti, inggit. Iyon pala ang tingin sa kanya ng sarili niyang asawa. Isang desperadang babae na natatakot malaman ng isang mas bata at mas magaling. Hindi niya alam kung dapat ba siyang tumawa o umiyak. Hindi siya nagsalita. Tinalikuran na lang niya si Dante at nagsimulang maglakad paakyat sa kanilang silid. Ang bawat hakbang ay isang pagtiis. Ang bawat hakbang ay isang paalala na ang lalaking pinakasalan niya ay tuluyan ng nawala. Pinalitan ng isang estrangherong bulag sa katotohanan. Ang mga salita ni Dante ay mas masakit pa sa 10,000 karayom. Emdang genti ibimotay ng tre. Ang akusasyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakahiga siya sa kama ng gabing iyon, nakatalikod sa lalaking katabi niya. Hindi siya umiyak. Ang sakit na nararamdaman niya ay masyadong malalim para sa mga luha. Para siyang isang manhid na katawan na pinapanood ang sariling pagkawasak mula sa malayo. Nawala na ang asawa niya. Ang lalaking minahal niya ay pumanig na sa kaaway, binulag ng mga kasinungalingan at ng sarili nitong kahinaan. Ito na ba ang pinakamasakit na bahagi? Ang malaman na ang taong dapat sana'y kakampi mo ay siya na palang kumakalaban sa'yo? Pero hindi pa pala. Hindi pa yon ang pinakamasakit. Kinabukasan, 1 linggo bago ang inaabangang Silakbo Fashion Show, sumabog ang bomba. Nagising si Diwa sa walang tigil na pag-vibrate ng kanyang telepono. Mga tawag, mga text, mga notifikasyon. Kinusot niya ang kanyang mga mata, iniisip na baka emergency. Ngunit ang bumungad sa kanya ay isang bagay na mas malala pa. Ipinadala ni Sinag ang isang link sa isang sikat na fashion blog, ang The Style Watcher. Ang headline ay tila isang suntok sa kanyang sikmura. Sketch ng kataksilan. Si Diwa Luwalhati ba ay nagnanakaw ng ideya mula sa sarili niyang musa na si Mahalina Ramos? Nanginginig ang mga kamay ni Diwa habang binubuksan ang article. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng napakabilis na parang gusto nitong kumawala sa kanyang dibdib. Ang article na isinulat ng isang kilalang-kilalang tsismosang blogger ay naglalaman ng mga anonymous na testimonya mula sa mga insider ng Likas Diwa Creations.
Sinasabi sa artikulo na si Diwa ay dumadaan sa isang creative block at ang mga pinakabagong disenyo niya para sa silakbo ay labis na naimpluwensyahan, kung hindi man direktang kinopya, mula sa mga ideya at konsepto ng napakatalentadong si Mahalina Ramos. May kasama pa itong mga larawan, isang sketch na sinasabing gawa ni Mahalina, isang magaspang na drawing ng isang damit na may malaking pagkakahawig sa vedette gown ng silakbo. At sa tabi nito ang opisyal na sketch ni Diwa. Isang kasinungalingan. Isang napakalaking kasinungalingan. Ang sketch na yon, nakita na niya iyon. Nakita niya yon sa sketchbook ni Mahalina isang araw. Pero sinabi nitong isa lang iyong fan art na hango sa mga disenyo ni Diwa. Hindi niya akalain na gagamitin pala nito iyon bilang ebidensya laban sa kanya. Ngunit ang pinakamatinding dagok ay ang huling bahagi ng artikulo. Nang sinubukan naming kunin ang panig ni Mr. Dante Soliman, ang asawa at business partner ni Luwalhati, tumanggi itong magbigay ng direktang komento. Ngunit ayon sa isang source na malapit sa kanya, si Mr. Soliman ay labis na nababahala sa erratic behavior ng kanyang asawa kamakailan at naniniwala siyang dapat bigyan ng tamang pagkilala ang lahat ng taong may ambag sa koleksyon, kabilang na si Ms. Ramos na itinuturing niyang biktima sa sitwasyong ito. Binitawan ni Diwa ang telepono na para siyang napaso. Pumanig si Dante. Hindi lang sa pribadong pag-uusap nila, kundi sa publiko. Kahit hindi direktang sinabi, ang mensahe ay malinaw. Kinampihan niya si Mahalina. Itinatak niya sa isip ng buong industriya na ang sarili niyang asawa ay hindi lang isang magnanakaw, kundi isang babaeng nawawala sa sarili. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Diwa ang tuluyang pagkabali sa loob niya. Bumangon siya mula sa kama na parang isang zombie. Lumabas siya ng silid. Nakikita niya si Dante sa kusina, umiinom ng kape, kalmadong nagbabasa ng balita sa kanyang tablet, na para bang hindi niya sinunog ang mundo ng asawa niya. "Nabasa mo na?" tanong ni Diwa. Ang boses ay walang kaemo-emosyon. Itinaas ni Dante ang kanyang tingin. Walang bakas ng pagkakasala sa kanyang mga mata. Tanging pagkadismaya. "Oo, Diwa, ito na nga ba ang sinasabi ko? Lumalaki na ang gulo. Baka panahon na para aminin mo." "Aminin ang ano, Dante?" Putol ni Diwa. Ang boses ay nagsimulang manginig sa galit. "Aminin ang kasinungalingang ikaw at ang kabit mo ang gumawa? Huwag mong tatawaging ganyan si Mahalina." Sigaw ni Dante. Ibinagsak ang tablets sa mesa. Biktima siya rito. Biktima siya ng selos mo. Isang tawa ang kumawala sa bibig ni Diwa. Isang tawa na walang saya, puno ng pait at sakit. "Biktima? Ako ang biktima rito, Dante. Ninakawan mo ako. Niloko mo ako. At ngayon, sinisira mo ang pangalan ko. Wala akong ninanakaw sa'yo. Ang perang yon ay para sa negosyo. Isang negosyong may tiwala sa talento ni Mahalina. Hindi tulad mo na gusto siyang laging nasa ilalim mo. Ang bawat salita ay isang sampal. Ang bawat sigaw ay isang patunay na ang lalaking kaharap niya ay hindi na niya kilala." "Lumayas ka," bulong ni Diwa. "Ano?" "Sabi ko, lumayas ka." Sigaw niya, ang lahat ng pinipigil niyang emosyon ay biglang sumabog. "Lumayas ka sa pamamahay ko. Huwag ka nang magpapakita sa akin." Nagulat si Dante sa biglaang pagsabog ni Diwa. Ngunit mabilis itong napalitan ng pagmamatigas. Kinuha niya ang kanyang gamit. Walang lingon-likod, umalis ito ng bahay. Ibinagsak ang pinto sa kanyang pag-alis. Naiwan si Diwa sa gitna ng kanilang perpektong kusina, nanginginig. Ang katahimikan na naiwan ay mas nakakabingi kaysa sa kanilang sigawan. Nawala na ang asawa niya. Ang telepono niya ay muling nag-ingay. Mga tawag mula sa mga investor, nagtatanong, nagbabanta. Mga mensahe mula sa media, humihingi ng komento. Ang pangalang Diwa Luwalhati, na dati simbolo ng kahusayan,
ay isa na ngayong simbolo ng iskandalo. Nawala na ang reputasyon niya. Nagpunta siya sa kanyang studio. Ang lugar na dati kanyang santuwaryo ay para na ngayong isang kulungan. Tinitigan niya ang mga damit sa koleksyon ng Silakbo, ang kanyang obra maestra, ang kanyang anak. Ngayon, nabahira na ito ng dumi. Tinitingnan na ito ng mundo bilang isang produkto ng pagnanakaw. Nawala na ang kanyang sining. Asawa, reputasyon, sining, lahat ay nawala. Napaupo siya sa sahig, sa gitna ng kanyang mga disenyo. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod, at sa wakas, bumuhos ang mga luha. Isang agos ng kawalan ng pag-asa, isang pag-iyak na nagmumula sa isang kaluluwang tuluyan ng nadurog. Tinalo siya. Ang galing ng plano nila. Sinira siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Wala na siyang lakas para lumaban. Wala na siyang dahilan. Tapos na ang lahat. Talo na siya. Ilang oras siyang nanatili sa ganoong posisyon. Ang araw ay napalitan ng gabi. Ang kanyang telepono ay tuluyan ng namatay. Sa gitna ng dilim at katahimikan, narinig niya ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ng studio. Isang anino ang pumasok. Hindi siya lumingon. Hinayaan niya lang. Wala na siyang pakialam. Diwa? Ang boses ni Sinag. Umupo ito sa sahig sa tabi niya. Hindi nagsasalita. Naramdaman na lang ni Diwa ang isang kamay na humahaplos sa kanyang likod. Wala na, Sinag. Hikbi ni Diwa. Ang boses ay basag. Wala nang natira. Talo na ko. Hindi sumagot si Sinag. Sa halip niyakap niya lang ang kaibigan. Isang yakap na nagsasabing naiintindihan niya. Ngunit pagkatapos ng ilang sandali, humiwalay si Sinag. Hinawakan ang magkabilang balikat ni Diwa at iniharap ito sa kanya. Sa dilim, nakita ni Diwa ang determinasyon sa mga mata ng kanyang kaibigan. Hindi pa. Matatag na sabi ni Sinag. Hindi pa tapos ang lahat. Tumingin si Diwa sa kanya. Ang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Paano? Paano pa ako lalaban? Dahil may isang bagay pa na hindi nila nakukuha sa'yo, sabi ni Sinag. Ang boses ay puno ng paninindigan. Ang ano? Itinuro ni Sinag ang mga damit na nakapaligid sa kanila. Ang mga obra na sumasalamin sa lahat ng sakit at galing ni Diwa. Ang palabas, sabi ni Sinag. Ang palabas ay hindi pa nagsisimula. Ang palabas ay hindi pa nagsisimula. Ang mga salita ni Sinag ay parang isang posporo na sinindihan sa gitna ng kadiliman ng pagkasira ni Diwa. Isang maliit na apoy na nagsimulang tumupok sa lahat ng kanyang kawalan ng pag-asa. Tumingin siya sa paligid, sa kanyang mga disenyo, sa koleksyon ng Silakbo. Ito na lang ang natitira sa kanya. Ito na lang ang armas niya. Kung babagsak siya, sisiguraduhin niyang hindi siya babagsak ng mag-isa. Ang mga sumunod na araw ay naging isang malabo, ngunit determinadong pagkilos. Sa tulong ni Sinag, ikinulong ni Diwa ang kanyang sarili sa kanyang studio na naging kanyang war room at kuta. Ang una nilang ginawa ay patayin ang lahat ng ingay mula sa labas. Walang social media, walang balita, walang pagsagot sa mga tawag, maliban sa mga taong kailangan nila para sa plano. Gutom ka na ba? Tanong ni Sinag isang gabi. Dala-dala ang 2 box ng pizza at isang bote ng red wine. Naging anino na niya ito, ang kanyang general, ang kanyang strategist, at ang kanyang tagapag-alaga. Hindi pa ako pagod, sagot ni Diwa. Hindi inaalis ang tingin sa laptop. Pinagmasdan siya ni Sinag. Ang Diwa sa harap niya ngayon ay hindi na ang babaeng umiiyak sa sahig. Ilang araw lang ang nakalipas. Ang pamumugto ng kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalas na pokus. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko sa bigat ng problema, bagkus ay tuwid at handa sa laban. Ang sakit ay nandoon pa rin, ngunit ginawa niya itong panggatong. Ang kanilang plano ay nahahati sa 3 bahagi. Ang unang bahagi ay legal. Pinagsama-sama ni Sinag ang lahat ng ebidensya. Ang mga pekeng financial statement,
ang video ng pagsabotahe ni Mahalina, ang mga kopya ng bank transfer. Nag-hire din sila ng isang pribadong investigador na kumuha ng mga litrato at video ni Dante at Mahalina, mga hindi maikakailang patunay ng kanilang relasyon. Ito ay sapat na para kasuhan si Dante ng qualified theft at si Mahalina bilang kasabwat. Paliwanag ni Sinag habang inaayos ang mga dokumento sa isang makapal na folder na may markang evidence. Pero Diwa, sigurado ka ba? This will be a very public and messy fight. Tumingin si Diwa sa larawan kung saan masayang magkaakbay sina Dante at Mahalina. Gusto nila ng gulo, Sinag. Bibigyan natin sila ng gulo na hinding-hindi nila makakalimutan. Ang ikalawang bahagi ay teknikal. Sa pamamagitan ng koneksyon ni Sinag, nakipag-ugnayan sila sa isang freelance na video editor at isang technical director para sa gabi ng fashion show. Lihim silang nagpulong sa isang lugar kung saan walang makakakilala sa kanila. Ito ang gusto kong mangyari, sabi ni Diwa sa tech director, isang binatilyong henyo sa computer na nagngangalang Jax. Inilatag niya ang kanyang plano. Sa finale, kapag lumabas na ang huling modelo, gusto kong mamatay ang lahat ng ilaw at musika at sa malaking LED screen sa likod ng stage, gusto kong ipalabas ang isang video. Ibinigay ni Diwa kay Jax ang isang hard drive. Naglalaman ito ng lahat ng ebidensya na kanilang nakalap, ngunit hindi lang iyon. May kasama itong isang bagay na mas personal at mas masakit. Isang audio recording. Noong gabing nag-away sila ni Dante, hindi alam nito na ang telepono ni Diwa ay nasa loob ng bulsa ng kanyang damit. At bukas, ang voice recorder. Ang bawat sigaw ni Dante, ang bawat pag-amin niya na pinoprotektahan niya si Mahalina, ang bawat akusasyon niya kay Diwa, lahat ay nakarecord. Kaya mo bang i-edit ito lahat into a seamless, powerful presentation? Tanong ni Diwa. Tumingin si Jack sa kanya, pagkatapos ay sa hard drive. Isang ngangiti ang sumilay sa labi nito. Ma'am, pagkatapos nito, hindi lang damit ang pag-uusapan ng mga tao. Ang ikatlong at huling bahagi ay ang pinakakritikal, ang mismong palabas. Patuloy ang mga paghahanda para sa silakbo. Para sa lahat, si Diwa ay isang sirang-sirang babae na pilit na lang itutuloy ang show para maisalba ang anumang natitira sa kanyang pangalan. Ang kanyang production team ay nag-aalala. Ang mga modelo ay nagbubulungan. At si Mahalina ay naghahari-harian na sa backstage. Kailangan nating baguhin ang buong show flow, sabi ni Diwa sa kanyang pinagkakatiwalaang stage director, si Rina, sa isang pribadong pulong. Inilatag niya ang isang bagong plano, isang version na walang alam ang iba, lalo na si Mahalina. Ang finale ay magbabago. Ang musika, ang ilaw, lahat, utos ni Diwa. At Rina, kailangan kong pagkatiwalaan ka. Walang makakaalam nito maliban sa ating dalawa at sa technical team. Nakita ni Rina ang apoy sa mga mata ni Diwa. Tumango ito, walang pag-aalinlangan. I'm with you, Diwa, hanggang sa dulo. Sa huling gabi bago ang palabas, nakaupo si Diwa sa kanyang madilim na studio. Sa kanyang harapan, tapos na ang lahat ng paghahanda. Ang mga damit ay nakaayos na. Ang video ay tapos nang i-edit. Ang plano ay nakalatag na. Kinuha niya ang kanyang telepono at tiningnan ang litrato nila ni Dante noong kanilang kasal. Masaya sila. Puno ng pangarap. Isang luha ang pumatak mula sa kanyang mata at bumagsak sa screen. Ngunit hindi ito luha ng kalungkutan. Ito ay luha ng pamamaalam. Pinatay niya ang lahat ng ilaw. Huminga siya ng malalim. Bukas ng gabi, maglalakad siya papasok sa venue ng silakbo, hindi bilang isang biktima. Maglalakad siya bilang isang tagapaghatid ng hustisya. Ang runway ay hindi na lang isang entablado para sa damit. Ito na ang kanyang korte, ang kanyang execution ground, ang gabi ng silakbo, fashion show
ay dumating. Ang venue ay puno ng mga pinakamahahalagang tao sa industriya ng fashion, mga editor ng magazine, mga blogger, mga mamimili, at mga celebrity. Ang hangin ay makapal sa tensyon at tsismis. Lahat sila ay nag-aabang. Hindi lang para makita ang koleksyon, kundi para masaksihan ang posibleng huling hininga ng karera ni Diwalwalhati. Sa backstage, ang kaguluhan ay kontrolado. Si Diwa ay kalmado, nagbibigay ng mga huling instruksyon. Nakita niya si Mahalina na pinapalibutan ng mga makeup artist, nagpapakuha ng litrato na parang siya na ang reyna ng gabi. Nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti si Mahalina, isang ngiting mapang-asar at puno ng pagwawagi. Ngumiti rin si Diwa pabalik. Sa front row, nakaupo si Dante. Ang kanyang mukha ay seryoso, ngunit may bahid ng pagwawagi sa kanyang mga mata. Nandoon siya para suportahan si Mahalina. Nandoon siya para panoorin ang pagbagsak ng babaeng minsan niyang tinawag na kanyang mundo. Nakatayo si Diwa sa isang madilim na sulok sa likod ng entablado, nakatingin sa monitor na nagpapakita ng audience. Nakita niya si Dante sa tabi ng isang bakanteng upuan. Ang upuan na dapat ay para kay Alia Reyes, na ayon sa impormasyon ng investigador ni Sinag ay nasa bansa ngunit nagpasabing may sakit. Itinaas ni Diwa ang kanyang walkie-talkie. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw nang magsalita siya sa technical booth. "Jax, Rina, are we ready?" Isang sagot ang bumalik, mabilis at malinaw. "Ready, ma'am." Huminga ng malalim si Diwa. Tumingin siya sa entablado kung saan ang kanyang kapalaran ay isusulat sa loob ng susunod na 30 minuto. "Simulan na natin." Nagsimula ang palabas. Ang unang nota ng musika ay dumagundong sa buong venue. Isang malakas at tribal na tunog na tila tibok ng isang pusong nagbabanta. Ang mga ilaw ay pumula at ang unang modelo ay lumabas sa runway. Ang koleksyon ng silakbo ay huminga ng sarili nitong buhay. Bawat disenyo ay isang pahayag. Ang mga tela ay dumadaloy na parang likidong apoy. Ang mga kulay ay nagbabago mula sa malalim na itim tungo sa nag-aalab na pula. At ang mga korte ay matapang at hindi humihingi ng paumanhin. Ito ay isang koleksyon na isinilang mula sa sakit, galit at paghihiganti. Ang mga bulungan ng pagdududa mula sa audience ay unti-unting napalitan ng mga buntong hininga ng paghanga. Ang mga kritiko na handa ng isulat ang obituaryo ng karera ni Diwalwalhati ay napilitang umupo ng tuwid. Ang kanilang mga panulat ay hindi makasabay sa henyong nagaganap sa kanilang harapan. Ito ay hindi gawa ng isang taong may creative block. Ito ay gawa ng isang master na nasa tuktok ng kanyang laro. Mula sa backstage, pinapanood ni Diwa ang lahat sa isang monitor. Ang kanyang puso ay kalmado. Bawat damit na lumalabas ay isang salita sa kanyang huling talumpati. Sa front row, nakakunot ang noo ni Dante. Hindi niya inaasahan ito. Ang koleksyon ay napakaganda, napakalakas. Isang bahagi niya ang nakaramdam ng paghanga, ngunit mas nangingibabaw ang isang hindi maipaliwanag na kaba. Habang papalapit ang finale, ang tensyon ay tumitindi. At sa wakas, dumating na ang sandali. Ang musika ay nagbago. Naging mas dramatiko, mas suspenseful. Lahat ng mata ay nakatuon sa dulo ng runway. At lumabas si Mahalina. Bilang bidet, siya ang bituin ng gabi. Suot ang madugong pulang gown, lumakad siya na parang isang reyna. Bawat hakbang niya ay puno ng pagmamalaki at pagwawagi. Ngumiti siya sa mga kamera, isang nangiting nagsasabing, "Akin na ang lahat ng ito." Tumingin siya sa direksyon ni Dante at isang makahulugang kindat ang kanyang ibinigay. Nakarating siya sa dulo ng runway. Sa harap mismo ng mga litratista, itinaas niya ang kanyang mga kamay. Ipinapakita ang buong karangyaan ng disenyo ni Diwa. Ito na ang rurok ng kanyang tagumpay, ang sandali ng kanyang koronasyon. At sa sandaling iyon, ayon sa plano, biglang namatay ang musika.
Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa runway, maliban sa isang spotlight na nakatutok kay Mahalina nang ngayon ay nag-iisang nakatayo sa gitna ng kadiliman, naguguluhan. Ang audience ay nagbulungan. Ano ito? Technical difficulty? Bahagi ba ito ng palabas? Pagkatapos, ang malaking LED screen sa likod ng entablado na kanina'y nagpapakita lang ng logo ng Likas Diwa ay biglang umilaw. Hindi logo ang lumitaw, kundi isang video, ang unang eksena, isang malinaw na kuha mula sa CCTV ng restaurant na Valerianos. Si Dante at Mahalina masayang nag-uusap, nagtatawanan, naghahalikan. Isang malakas na hininga ng pagkabigla ang kumalat sa buong venue. Ang mga telepono ay sabay-sabay na itinaas para mag-video. Si Dante, sa front row, ay natigilan. Ang kulay sa kanyang muka ay biglang nawala, para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Si Mahalina naman, na nakatayo pa rin sa entablado, ay napatingin sa screen sa likod niya. Ang kanyang nangiti ay naglaho, napalitan ng purong gulat at takot. Para siyang isang estatwang, biglang nabasag. Ngunit nagsisimula pa lang ang palabas. Ang video ay nagpatuloy. Sunod na lumabas ang mga kopya ng bank transfer, ang bawat transaction ay naka-highlight na pula. Ang pangalan ni Mahalina Ramos at ng MR Fashion ay pinalaki para makita ng lahat. Pagkatapos, isang audio recording ang umalingaw-ngaw sa buong venue. Ang sigawan ni Dante at Diwa. Huwag mong tatawaging ganyan si Mahalina. Biktima siya rito. Biktima siya ng selos mo. Ang boses ni Dante ay umalingaw-ngaw. Kasunod nito, ang footage mula sa security camera ng studio. Malinaw na ipinakita ang aksidenteng pagtapon ni Mahalina ng kape sa puting gown. Ang audience ay hindi na nagbubulungan. Sila ay tahimik na ngayon, hindi makapaniwala sa kanilang nasasaksihan. Ang mga kamera ng media ay hindi na nakatutok sa damit. Nakatutok na ang lahat kay Dante at Mahalina. Ang dalawang taong hinuhubaran ng katotohanan sa harap ng buong mundo. At para sa grand finale ng video, lumabas ang lumang litrato. Si Mahalina at sa tabi niya, si Aliyah Reyes. Kasunod nito ang headline ng isang lumang artikulo. Aliyah Reyes, tinalo ni Di Walwalhati sa design competition. Ang buong kwento ay nabuo. Ang buong sabwatan ay inilatag. Hindi na kailangan ng narrator. Ang mga ebidensya ang nagsalita para sa sarili nila. Nang matapos ang video, ang screen ay naging itim. Ang katahimikan sa venue ay nakakabingi. Lahat ng mata ay nakatuon sa 2 taong nasa gitna ng iskandalo. Si Dante ay nakayuko, hindi makatingin sa kahit sino. Ang kanyang mundo ay gumuho sa harap mismo niya. Si Mahalina naman ay nanginginig sa gitna ng entablado. Ang kanyang magandang mukha ay basang-basa ng luha ng kahihiyan. Ang kanyang pangarap na korona ay naging isang korona ng tinik. Pagkatapos, isang spotlight ang muling umilaw. Ngunit hindi kay Mahalina. Ito ay umilaw sa dulo ng runway. At doon, mula sa kadiliman, lumabas si Di Walwalhati. Hindi siya nakasuot ng magarbong gown. Nakasuot lang siya ng isang simpleng itim na damit. Ang kanyang mukha ay walang make-up. Ang kanyang buhok ay nakatali lang. Ngunit sa kanyang paglakad, mayroon siyang aura ng isang reyna. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpapakita ng galit o ng tagumpay. Tanging isang malalim at nakakapangilabot na katahimikan. Naglakad siya papunta sa gitna ng entablado, kinuha ang isang mikropono mula sa isang staff at tumayo sa tabi ng nanginginig na si Mahalina. Tiningnan niya ang audience. Tiningnan niya si Dante. "Magandang gabi," sabi niya. Ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag at umalingaw-ngaw ito sa bawat sulok ng tahimik na venue. Ang koleksyon na inyong nasaksihan ngayong gabi ay tinatawag na silakbo, pagsabog ng matinding damdamin. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga mata ay hindi pa rin iniaalis kay Dante. Ang sining ay dapat na sumasalamin sa katotohanan. At ito, itinaas niya ang kanyang kamay.
Iginalaw ito para sakupin ang lahat ng kaguluhang nilikha niya, si Mahalina na umiiyak, ang audience na hindi makapaniwala, si Dante na wasak. Ito ang aking katotohanan. Ito ang aking pagsabog. Hindi na niya kailangan pang magsalita. Binitawan niya ang mikropono. Ang tunog ng pagbagsak nito sa sahig ay ang tanging ingay na maririnig. Tumingin siya kay Dante sa huling pagkakataon. Walang galit, walang pagmamahal, tanging kawalan. Pagkatapos ay tiningnan niya si Mahalina na ngayon ay nakaluhod na sa sahig, ang kanyang magandang gown ay gusot at basa sa luha. Tumalikod si Diwa at nagsimulang maglakad palayo. Papasok sa kadiliman ng backstage, iniwan ang 2 taong sumira sa kanya sa gitna ng nagbabagang abo ng kanilang mga kasalanan. Sa kanyang pagtalikod, ang katahimikan ay biglang nabasag. Isang tao sa audience ang nagsimulang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa at isa pa, hanggang sa ang buong venue ay napuno ng isang malakas at dumadagundong na palakpakan, hindi para sa mga damit, kundi para sa babaeng muling bumuo ng kanyang sarili mula sa pagkawasak. Ilang buwan nang lumipas, ang iskandalo ng silakbo ay dumaan na parang isang malakas na bagyo. Nag-iwan ng wasak na tanawin, ngunit pagkatapos ay sumikat din ang araw. Ang mga headline ay unti-unting naglaho, ngunit ang epekto nito ay permanente. Ang pangalang Dante Soliman at Mahalina Ramos ay naging lason sa industriya. Ayon sa mga balita, si Dante ay nahaharap sa maraming kasong legal na isinampa ng mga investor ng likas diwa. Ang kanyang mukha sa mga litrato sa labas ng korte ay larawan ng isang taong nawalan ng lahat. Si Mahalina naman, matapos ang gabi ng kahihiyan, ay tinalikuran ng lahat ng ahensya at brand. Ang kanyang pangarap na maging bituin ay naging isang bangungot kung saan siya ang palaging kontrabida. Ang kanilang paghihiganti ay naging sarili nilang kulungan. Ngunit para kay Diwa Luwalhati, ang bagyo ay nagdala ng panibagong simula. Ang Likas Diwa Creations, sa halip na bumagsak, ay muling bumangon mula sa abo, mas matatag at mas hinahangaan kaysa dati. Ang Silakbo Collection ay bumenta na parang walang bukas. Hindi na lang siya isang designer, naging simbolo siya ng katatagan, isang icon para sa mga babaeng sinaktan, ngunit piniling lumaban. Nakatayo si Diwa ngayon sa gitna ng bago niyang studio sa Bonifacio Global City. Mas malawak ito, mas maliwanag, na may mga bintanang salamin mula sahig hanggang kisame na tanaw ang buong syudad. Ang hangin ay amoy tagumpay, isang tagumpay na malinis at tunay na sa kanya. To new beginnings! Itinaas ni Sinag ang kanyang baso ng champagne. Ang mga mata nito ay nagliliwanag sa saya para sa kaibigan. Nakaupo sila sa isang maliit na sofa sa sulok ng studio, nagdiriwang. At sa mga kontratang tulad nito, nakangiting sabi ni Diwa, iwinawagayway ang isang dokumentong nasa ibabaw ng mesa. Kakapirma lang niya sa isang malaking partnership deal sa isang international department store. Sabi ko naman sa'yo sabi ni Sinag, walang makakatalo sa'yo kapag hawak mo ang sarili mong kwento. Kumusta ka na talaga, Diwa? Ang totoo? Huminga ng malalim si Diwa. Tumanaw sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay parang mga diamante na nakakalat sa dilim. Payapa, Sinag. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, panatag ang loob ko. Hindi na siya nagigising sa gabi na may bigat sa dibdib. Hindi na niya hinahanap ang anino ng isang lalaki sa tabi niya. Ang kalungkutan ay napalitan na ng kapanatagan. Ang galit ay napalitan na ng pagpapatawad. Hindi para kay Dante, kundi para sa sarili niya. Kinabukasan, habang abala siya sa pag-aayos ng mga gamit sa bago niyang opisina, isang sobre ang iniabot sa kanya ng kanyang sekretarya. Galing ito sa koreo. Personal daw po, ma'am, sabi nito. Kinuha ni Diwa ang sobre. Pamilyar ang sulat kamay. Ang eleganteng pahilis na pagsulat ni Dante, tinitigan niya ito ng matagal. Ano kaya ang laman?
isang paghingi ng tawad, isang panunumbat, isang pagmamakaawa. Noon, ang sobrang ito ay magiging dahilan ng kanyang pagkabagabag. Bubuksan niya ito, babasahin ang bawat salita, at hahayaang sirain muli nito ang kanyang kapayapaan. Ngunit ngayon, iba na. Naglakad siya papunta sa basurahan sa tabi ng kanyang mesa. Nang walang pag-aalinlangan, binitawan niya ang sobre. Bumagsak ito sa loob, sa ibabaw ng mga lumang papel at mga basurang hindi na kailangan. Hindi niya kailangan ng sorry. Hindi niya kailangan ng paliwanag. Ang kapatawaran at kapayapaan na hinahanap niya ay hindi matatagpuan sa mga salita ng taong sumira sa kanya. Natagpuan na niya iyon sa loob ng kanyang sarili. Hapon na. Ang ginintuang sinag ng araw ay tumatagos sa bintana. Nililigo ang buong studio sa isang mainit na liwanag. Nakaupo si Diwa sa kanyang malaking mesa. Hawak ang kanyang paboritong lapis. Sa kanyang harapan, isang blankong papel. Pumikit siya sandali. Inisip niya ang lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit, ang luha, ang galit, ang pagbangon. At nang imulat niya ang kanyang mga mata, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting totoo, isang nangiting payapa. Ang kanyang kamay ay nagsimulang gumuhit. Ang mga linya ay magaan, puno ng pag-asa. Hindi na ito silakbo. Ito ay isang bagay na bago, isang bagay na payapa, isang bagay na buo. Habang abala siya sa pagguhit, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi pamilyar na numero na may international country code. Nag-alinlangan siyang sagutin, ngunit may nag-udyok sa kanya. Hello? This is Diwa Luwalhati. Bonjour, Miss Luwalhati. Sagot ng isang boses na may French accent. My name is Pierre Dubois. I am calling from one of the biggest investment firms in Paris. We saw your Silakbo collection online. It was magnificent. We were wondering if you would be interested in having a conversation about bringing Likas Diwa to Europe. Natigilan si Diwa. Ang lapis na hawak niya ay tumigil sa pagguhit. Paris, Europa. Isang pangarap na dati napakalayo. Tumingin siyang muli sa labas ng bintana. Sa malawak na tanawin sa kanyang harapan, ang paglubog ng araw ay nagpipinta sa langit ng mga kulay rosas at kahel. Ang syudad ay nagsisimula ng umilaw para sa gabi. Ang kwento niya kasama si Dante ay tapos na. Ngunit ang kwento niya, ang kwento ni Diwa Luwalhati, ay ngayon palang nagsisimula. Ngumiti siya. Yes, Mr. Dubois, I am very interested. At dito po nagtatapos ang makulay na kwento ni Diwa Luwalhati. Isang paglalakbay na sinubok ng pagtataksil, ngunit pinatatag ng pag-ibig sa sarili. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais ko pong magpasalamat sa bawat isa sa inyo na walang sawang sumubaybay sa bawat kabanata. Salamat sa inyong paglaan ng oras at damdamin upang samahan si Diwa sa kanyang pinakamadilim na sandali hanggang sa kanyang pinakamaliwanag na tagumpay. Habang isinusulat ko ang bawat yugto ng kanyang buhay, kasama ninyo akong nakaramdam ng kirot, ng galit, at sa huli, ng pag-asa. Hindi naging madali ang isulat ang sakit na kanyang pinagdaanan, ngunit naging inspirasyon ng kanyang katatagan na ipakita na sa bawat pagbagsak, mayroong puwang para sa isang mas matatag na pagbangon. Naway magsilbi itong paalala sa ating lahat na ang ating halaga ay hindi kailanman masusukat sa pagmamahal o pagtataksil ng iba. Ito ay matatagpuan sa loob ng ating mga puso, sa kakayahan nating patawarin ang ating mga sarili at piliing muling bumuo ng isang buhay na mas maganda at mas makabuluhan. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong tinig. Ano ang pinakapumatak na aral sa inyo mula sa kwentong ito? Aling bahagi ng paglalakbay ni Diwa ang pinakakumurot sa inyong puso? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga kwento at pagninilay ay mahalaga sa akin. Hanggang sa ating susunod na pagkikita sa panibagong kwento ng pag-ibig, pighati at pag-asa. Nagmamahal at gumagalang,
Kwentong Puso TV